Huwag mong isipin na dahil pinahihiram kita ng pera para sa gamot ng anak mo, ay may karapatan ka ng tumitig sa akin ng ganyan, Francisca. Isang katulong ka lang dito, at hinding-hindi magbabago ang katotohanang iyan. Ang basahang hawak ni Francisca ay dahan-dahang napakawalan ng kanyang mga mangangatal na daliri. Dumulas ito sa malamig at makintab na marmol ng sahig, tila ang sarili niyang pag-asa na unti-unting nalalaglag sa kawalan. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng 1,000 tinik, pinipigilan ng anumang tunog ng pag-iyak na nais kumawala sa kanyang dibdib. Namamanhid ang kanyang mga tuhod habang nananatiling nakaluhod sa harap ng kanyang amo, habang ang amoy ng mamahaling lavender floor wax ay tila lalong nagpapasikip sa kanyang paghinga. Saan ako nagkulang? Ang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang mapait na sumpa sa katahimikan ng malawak na sala. Aling bahagi ng kanyang buhay ang hindi pa niya naibibigay? 3 gabi siyang walang tulog, naglilinis ng bawat sulok ng mansyon habang ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Sofia ay nilalagnat sa maliit na silid sa likod. Ngunit para kay Valentina, ang lahat ng pagod at sakripisyong iyon ay tila dumi lamang sa sahig na madaling tapakan at balewalain. Ganito na lang ba ang halaga ko bilang isang ina? Ganito na lang ba ang halaga ng aking dangal? Itinaas ni Valentina ang kanyang kamay na may hawak na tasa ng mainit na kape. Sa isang sadyang pagkilos, ikiniling niya ito. Ang maitim at umuusok na likido ay dahan-dahang pumatak sa puting marmol. Lumilikha ng isang maruming mantsa na gumapang patungo sa nakaluhod na si Francisca. Walang anumang ingay ng pagbagsak, kundi ang marahang agos lamang ng kape na tila lumalason sa huling natitirang lakas ng katulong. Gamitin mo ang panyong iyan upang linisin ito, Francisca. Huwag mong hahayaang may maiwang mantsa. Dahil tulad ng panyong iyan, madali kitang maitatapon kapag hindi ko na magustuhan ang mukha mo. Tiningnan ni Francisca ang panyong sutla na hawak niya, ang huling alaalang iniwan ng kanyang yumaong ina. Ngunit bago pa man niya maidikit ang tela sa sahig, ang pinto ng mansyon ay bumukas. Ang mga hakbang ng sapatos ni Danilo ay narinig mula sa pasilyo, nagdadala ng pansamantalang liwanag sa madilim na silid. Sa isang kurap ng mata, ang malamig at malupit na mukha ni Valentina ay naglaho. Napalitan ito ng isang matamis at mapagmahal na ngiti na tila isang anghel na walang anumang bahid ng kasamaan. "Oh darling, you're home early!" Patakbong sinalubong ni Valentina si Danilo. Dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito habang ang kanyang mga braso ay pumulupot sa leeg ng binata. Si Danilo, na may pagod ngunit masayang mukha, ay marahang humalik sa noo ng kanyang kasintahan bago tumingin kay Francisca, na mabilis na pinupunasan ng sahig. Ano ang nangyari rito? Bakit may natapon na kape? Agad na humawak si Valentina sa dibdib ni Danilo. Ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng huwad na pag-aalala. "Darling, medyo nabitawan ko kasi ang tasa kanina dahil sumakit ang kamay ko. Pero don't worry, tinutulungan ako ni Francisca na linisin ito. Napakasipag niya talaga, kaya nga hindi ko siya matitiis kahit minsan ay medyo mabagal siyang kumilos." Ngumiti si Danilo, isang tapat at walang kamalay-malay na ngiti, bago lumapit kay Francisca at marahang tinapik ang balikat nito. "Salamat sa pag-aalaga sa bahay at kay Valentina, Francisca. Huwag mong kalimutang magpahinga pagkatapos nito. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong para sa gamot ni Sofia, sabihin mo lang sa akin." Ang kabutihan sa boses ni Danilo ay tila isang kutsilyong lalong nagpapakitid sa sugat sa puso ni Francisca. Alam niya ang katotohanan na si Danilo ay isang mabuting tao, ngunit ang kanyang pagkabulag sa pag-ibig at ang matinding utang na loob ng pamilya Ilustre sa mga Zaragoza ang nagpapanatili sa kanya sa dilim. Tumango lamang si Francisca. Pinilit na huwag tumingin sa mapang-aping sulyap ni Valentina na nakatayo sa likod ni Danilo. Pagpasok sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina, agad na nilapitan ni Francisca ang munting higaan kung saan nakahiga si Sofia. Ang bata ay may mahinang pag-ubo, ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa bawat paghinga. Walang tunog ng reklamo ang lumabas sa bibig ng bata, kundi ang mahinang ungol lamang ng lagnat. Inilapit ni Francisca ang kanyang mukha sa noo ng anak. Hinahayaan ang sariling mga luha na pumatak sa mainit na pisngi ni Sofia. Hinawakan niya ang pulang sinulid na nakapulupot sa pulso ng bata
isang pamahiing natutunan niya sa kanyang probinsya na nagpapanatili raw ng kalusugan at naglalayo sa masamang espiritu. Sa bawat hibla ng sinulid na yon, may sumpa si Francisca na hindi siya susuko, anuman ang mangyari. Dahan-dahan niyang inabot ang ilalim ng kanyang banig. Mula sa lihim na punit ng tela, inilabas niya ang isang lumang kwaderno at isang maliit na lapis. Sa pamamagitan ng malamig na liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, isinulat niya ang petsa ngayong gabi, ang bawat salitang binitawan ni Valentina, at ang mantsa ng kape sa kanyang panyo. Ito ang kanyang lihim na sandata. Isang paghahanda para sa araw na ang lahat ng luha ay may katapat na paniningil. Ngunit habang isinusulat ang huling pangungusap, naalala niya ang isang bagay na nakita niya sa basurahan ni Valentina kanina. Isang punit na papel mula sa isang bangko sa Maynila. Naglalaman ng pulang selyo ng babala ng pagbawi sa mga ari-arian dahil sa isang napakalaking utang na nakapangalan kay Valentina Zaragoza. Bakit nagkakautang ang isang heredera ng pamilya Zaragoza? Ano ang itinatago ng kanyang marangyang kasuotan? Bago pa man niya masagot ang sariling katanungan, isang mahinang kaluskos mula sa labas ng manipis na kahoy na pinto ng kanyang silid ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Narinig ni Francisca ang pamilyar na tunog ng mga takong ni Valentina na huminto sa tapat ng kanyang pinto. Walang kumatok, ngunit ang boses ni Valentina na may kausap sa telepono ay malinaw na dumaan sa mga siwang ng kahoy, malamig at walang pakundangan. Yes, I want her gone by next week. Hindi ko na matitiis ang presensya ng katulong na iyon at ng kanyang sakiting anak sa bahay na ito. Maghanap ka ng paraan upang ilipat ang bata sa isang pampublikong ampunan sa labas ng probinsya. Kapag wala na ang anak niya rito, wala na siyang dahilan upang mag-inarte tungkol sa kanyang oras ng trabaho. At kung magreklamo siya, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niya. Nabitawan ni Francisca ang lapis. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok habang nakatitig sa pulang sinulid sa pulso ng kanyang natutulog na anak. Huwag mong hahanapin ang mga bagay na hindi para sa iyo, Francisca, dahil ang katotohanan sa bahay na ito ay para lamang sa mga may kayang magbayad nito. Ang marahang bulong ni Aling Tessie ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gabi. Natigil ang mga kamay ni Francisca sa loob ng palanggana ng malamig na tubig. Ang magaspang na bula ng sabon ay dahan-dahang nawala sa kanyang mga daliri, habang ang anino ng matandang kusinera ay nakatayo sa tabi ng pintuan ng kusina, may hawak na lumang kandila. Ang maliit na liwanag nito ay sumasayaw sa dingding, lumilikha ng mga dambuhalang anino na tila nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Saan ako nagkulang sa pag-iingat? Ang tanong na nagpabigat sa dibdib ni Francisca. Alam ni Aling Tessie ang tungkol sa kanyang paghahanap sa basurahan. Tiningnan niya ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at takot. Ang katahimikan ng kusina ay binasag lamang ng regular na pagpatak ng tubig mula sa kalawanging gripo patungo sa metal na lababo. Lumilikha ng isang mabigat at paulit-ulit na tunog na tila nagbibilang ng natitirang oras ng kanyang pananatili sa mansyong ito. Alam ko ang nakita mo sa basura ni Ma'am Valentina, Francisca. Muling bulong ni Aling Tessie, habang ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa madilim na pasilyo sa labas. May mga mata at tainga ang mga dingding sa bahay na ito. Kung gusto mong makita ang anak mong lumaki at gumaling, matuto kang magbulag-bulagan. Ang pamilya Zaragoza ay hindi basta-basta bumabagsak ng walang idinamay na maliliit na tao na tulad natin. Tumango si Francisca, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matigas. Hindi niya maaaring baliwalain ang panganib na nagbabanta kay Sofia. Pagkatapos umalis ni Aling Tessie, ipinagpatuloy niya ang paglilinis hanggang sa sumapit ang hating gabi. Ang buong mansyon ay nababalot na ng kadiliman, tanging ang buwan na lamang ang nagbibigay ng liwanag sa malawak na pasilyo. Habang naghahanda si Francisca ng mainit na tubig para sa gatas ni Sofia, isang anino ang lumapit mula sa pinto ng kusina. Mabilis niyang itinago ang kanyang basahan, ngunit nakita niya si Danilo na nakatayo doon, nakasuot ng simpleng kamiseta at tsinelas. May pagod ngunit banayad na muka. Hindi ka pa ba natutulog, Francisca? Gabi na, dahan-dahan ka naman sa katawan mo. Ang boses ni Danilo ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Yumuko si Francisca bilang paggalang. Malapit na po, Sir Danilo. Inihahanda ko lang po ang gatas ni Sofia para sa kanyang gamot sa madaling araw. Lumapit si Danilo sa lamesa.
May bitbit na isang maliit na pakete. Ipinatong niya ito sa harap ni Francisca. Nang buksan ito ng katulong, nakita niya ang isang napakalambot na kumot na gawa sa tapat na lana, may borda ng maliliit na bituin sa gilid. Para kay Sofia. Ani Danilo, habang may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Napansin ko kasi noong isang gabi na medyo malamig sa bahagi ng quarters ninyo kapag sumasapit ang madaling araw. Sana ay makatulong ito para mas maging mahimbing ang tulog ng bata. Ang marahang kilos na ito ay nagpadama kay Francisca ng matinding dusa sa loob ng kanyang puso. Paano nagawang maging ganito kabuti ng lalaking ito, habang ang babaeng pinili niyang pakasalan ay ang mismong demonyo na nagpapahirap sa kanyang buhay? Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang lahat ng pasa sa kanyang katawan at ang mga banta ni Valentina, ngunit pinigilan siya ng realidad ng kanyang kalagayan. Maraming salamat po, Sir Danilo, napakabuti ninyo sa amin. Bulong ni Francisca habang hinahawakan ang malambot na tela ng kumot. Bumuntong hininga si Danilo bago sumandal sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa labas ng bintana, tila may mabigat na dinalang dusa na hindi niya maibahagi sa iba. Gusto ko kayong tulungan ng higit pa riyan, Francisca. Dahan-dahang sabi ni Danilo, ang kanyang boses ay tila may kasamang kalituhan. Ngunit may mga bagay sa buhay na ito na hindi natin hawak. Ang pamilya Zaragoza. Malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa kanila. Noong malapit nang bumagsak ang aming mga negosyo at ang aking ama ay may sakit. Ang ama ni Valentina ang nag-iisang nag-abot ng kamay nang walang hininging kapalit. Ang kasal na ito. Ito ang kabayaran para sa dangal ng aking pamilya. Kahit anong mangyari, kailangan kong tuparin ang aking pangako kay Valentina. Nakinig ng tahimik si Francisca. Sa bawat salita ni Danilo, naramdaman niya ang bigat ng tanikala ng utang na loob na nakapulupot sa leeg ng binata. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong ebidensya ang ipakita niya, kailangan muna niyang sirain ang huwad na utang na loob na ito bago tuluyang mapalaya si Danilo sa kasamaan ni Valentina. Kinabukasan, sa may hardin ng mansyon, naging saksi si Francisca sa isa pang lihim na tagpo. Si Teresa ay nagwawalis malapit sa silid-aklatan ni Valentina nang bigla siyang tawagin ng huli. Mula sa likod ng malalaking dahon ng mga halaman, nakita ni Francisca si Valentina na may hawak na isang makapal na sobre. Ang boses ni Valentina ay mapangakit ngunit puno ng kamandag. Alam kong kailangan mo ng pera para sa matrikula ng anak mo sa Maynila, Teresa. Isang simpleng bagay lang ang hinihingi ko sa iyo. Bantayan mo si Francisca. Ang bawat kilos niya, ang bawat taong kausap niya, lalo na si Dr. Ramon. At kapag may nahanap kang kakaiba sa kanyang silid, dalhin mo agad sa akin. Ang sobreng ito ay simula pa lamang ng aking pasasalamat. Nakita ni Francisca ang panginginig ng mga kamay ni Teresa habang tinatanggap ang sobre. Ang takot at pangangailangan sa mga mata ng kanyang kaibigan ay tila nagbura sa bawat taon ng kanilang pinagsamang hirap at dusa bilang mga katulong. Alam ni Francisca na mula sa sandaling iyon, wala na siyang kaibigan sa loob ng mansyong ito. Nang sumunod na umaga, hindi makatingin ng diretso si Teresa kay Francisca habang sila ay nag-aayos ng hapagkainan. Ang bawat hakbang at kilos ni Teresa ay puno ng kaba, tila ba natatakot na makita ang katotohanang nakasulat sa mga mata ni Francisca. Nang sumapit muli ang gabi, nagising si Francisca dahil sa matinding uhaw ni Sofia. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid upang kumuha ng tubig sa kusina. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng lihim na opisina ni Danilo. Sumilip si Francisca sa maliit na siwang ng pinto. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatama sa sahig, nakita niya si Valentina. Walang anumang tunog ng mga yabag o susi, kundi ang marahang pagpihit lamang ng metal na dial ng vault ni Danilo, na hawak ng mga kamay ni Valentina, gamit ang isang lihim na papel ng mga numero. May mga sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot, Francisca, lalo na kung ang sugat na iyon ay gawa ng taong pinagkakatiwalaan mo. Ang malamig na pahayag ni Dr. Ramon ay tila isang yelo na dumikit sa likod ni Francisca. Sa loob ng maliit at madilim na silid ng mga katulong, maingat na itiniklop ng doktor ang kanyang stetoskopo pagkatapos pakinggan ang mahinang tibok ng puso ni Sofia. Ang amoy ng alkohol at ng mamasamasang kahoy ay naghalo sa hangin, lumilikha ng isang kapaligiran ng tahimik na dusa at pangamba. Saan ako nagkulang bilang isang ina? Ang tanong na muling sumugat sa kalooban ni Francisca
habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Nakita niya ang marahang pagbaba ng manggas ng damit ni Sofia mula sa mga kamay ni Ramon. Doon sa maputing balat ng bata ay may mga maliliit at nangingitim na pasa, mga bakas ng marahas na pagkakahawak na tila iniwan ng isang malupit na kamay. Sa tuwing maririnig ni Sofia ang yabag ng mga paa sa labas ng bintana, mabilis siyang sumisiksik sa gilid ng kanyang ina, binubulong ang pangalan ni Valentina ng may matinding panginginig. "Huwag po nating sabihin kay Tita Valentina, Doc. Magagalit po siya." Ang mahina at natatakot na bulong ng bata, ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakahawak sa pulang sinulid sa kanyang pulso. Tumitig si Ramon kay Francesca. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon, ngunit may kasamang isang madilim at mapanganib na liwanag. Hindi ito ang tingin ng isang ordinaryong doktor na naaawa. Ito ang tingin ng isang sundalo na nakakita ng tamang pagkakataon upang simulan ang labanan. "Lumalala ang kondisyon ng puso ng anak mo, Francesca," sabi ni Ramon habang sila ay lumalabas sa maliit na pasilyo ng quarters. Ang takot at stress ay lalong nagpapahina sa kanyang puso. "Kung hahayaan mo lang na manatili kayo rito sa ilalim ng kalupitan ni Valentina, pinapatay mo na rin ang sarili mong anak." Naramdaman ni Francesca ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Sumandal siya sa malamig na dingding ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga daliri. "Ano ang maaari kong gawin, Doc? Wala akong pera, wala akong kapangyarihan." Isang salita lang ni Valentina, "Maaari kaming mamatay sa gutom sa daan." Lumapit si Ramon, isang hakbang na puno ng determinasyon. Ang kanyang boses ay naging mas mahina, ngunit mas matalim. "Tulungan mo ako at tutulungan kita. May hawak akong mga paraan upang pabagsakin si Valentina. Kailangan ko lang ng mga ebidensyang mangmumula sa loob ng bahay na ito. Ang mga pasa ni Sofia, ang mga sulat ng bangko, at ang bawat banta na ginagawa niya sa iyo. Kung ibibigay mo sa akin ang mga iyon, sisiguraduhin kong matutulungan ko si Sofia na maoperahan sa pinakamahusay na ospital nang walang anumang bayad." Tumingin si Francesca kay Ramon. May kasamang pag-asa, ngunit meron ding matinding pagdududa. Bakit handang gumawa ng ganitong mapanganib na bagay ang isang tanyag na doktor para sa isang katulong na tulad niya? Ano ang nakatago sa likod ng kanyang mga tapat na salita? Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kabila ng pangamba, pumasok si Francesca sa kusina at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa hinabing dahon ng niyog. Naglalaman ito ng masarap na biko, isang tradisyonal na kakanin na maaga niyang inihanda gamit ang natitira niyang pondo. Iniabot niya ito sa doktor. "Ito lang po ang kaya kong ibigay sa ngayon, Doc. Maraming salamat sa pagmamalasakit ninyo sa aking anak." Natigilan si Ramon. Tiningnan niya ang maliit na kahon ng kakanin, at sa isang maikling segundo, ang kanyang malamig at matigas na mukha ay lumambot. May isang bahid ng kahinaan at pangungulila ang dumaan sa kanyang mga mata. Tila ba naalala niya ang isang lumang alaala ng kanyang sariling pagkabata, bago niya muling ibinalik ang kanyang pader ng galit. "Salamat, Francesca. Itatago ko ito." Bulong niya bago mabilis na lumakad paalis. Nang hapon ding iyon, sa malawak na sala ng mansyon, naging saksi si Francesca sa isang matinding pagtatalo sa pagitan ni Danilo at Valentina. Hawak ni Danilo ang isang makapal na folder ng mga bayarin sa kuryente at buwis. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at bigat ng problema. "Valentina, we need to cut down our expenses for this year's fiesta. Hindi na kaya ng pondo ng pamilya ang marangyang selebrasyon na gusto mo. Ang mga negosyo natin ay naghihingalo na at may mga utang pa tayong kailangang bayaran sa bangko." Sumigaw si Valentina, ang kanyang boses ay matalim at puno ng gaslighting, na tila ba si Danilo ang may kasalanan sa lahat ng kanilang kahirapan. "Danilo, are you crazy? Ang pamilya Ilustre ay kilala sa buong Lipa. Gusto mo ba tayong maging katatawanan ng lahat? An Ilustre fiesta must be grand. What will our friends say if we serve them cheap food and simple decorations? This is about our dignity. At huwag mong kakalimutan, Danilo, kung hindi dahil sa aking pamilya, matagal nang wala sa iyo ang mansyong ito. You owe us our name and you owe me this wedding." Napayuko si Danilo, walang magawa sa ilalim ng bigat ng utang na loob na patuloy na ibinabato sa kanya ni Valentina. Umalis si Valentina na may kasamang dabog, iniwan si Danilo na mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na silid.
Bago tuluyang umalis si Dr. Ramon sa mansyon pagkatapos ng kanyang huling pagbisita kay Sofia, nakita ni Francesca na tumigil ito sa harap ng malaking larawan ng pamilya Zaragoza na nakasabit sa dingding ng sala. Ang larawan ay nagpapakita ng yumaong Don Alberto Zaragoza, ang ama ni Valentina na may mayaman at mayabang na tindig. Tinitigan ni Ramon ang larawan ng may matinding puot na tila ba nais niyang sunugin ang canvas sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinulong ang mga salitang narinig ni Francesca mula sa pasilyo. Ang akala mo ba ay nadala mo ang iyong mga kasalanan sa hukay, Don Alberto? Ang akala mo ba ay hahayaan kong mabuhay sa karangyaan ang anak mo habang ang aking ina ay namatay sa hirap at limot? Nang makaalis ang doktor, napansin ni Francesca na naiwan nito ang kanyang itim na leather bag sa maliit na lamesa sa pasilyo ng kusina. Lumapit siya upang kunin ito at ibigay kay Aling Tessie upang maibalik. Ngunit nang hawakan niya ang bag, bahagya itong bumukas. Mula sa loob, sumilip ang isang lumang sobre ng tsokolate na may mga kupas na sulat. Hindi napigilan ni Francesca ang kanyang sarili na tingnan ang nilalaman nito. Doon nakita niya ang mga lumang larawan ng kasal, hindi kay Don Alberto at sa ina ni Valentina, kundi kay Don Alberto Zaragoza at sa isang simpleng babaeng probinsyana na may mukha na kamukhang kamukha ng ina ni Ramon. Kasama rin sa loob ang isang lumang sertipiko ng kapanganakan ni Ramon, kung saan ang kanyang tunay na apelyido ay nakasulat bilang Zaragoza. Walang mas masakit pa sa saksak na nanggaling sa kamay ng taong itinuturing mong kapatid Teresa. Ang makapal na sobre ng pera ay tila isang napakabigat at maruming bagay sa nanginginig na kamay ni Teresa. Sa ilalim ng madilim na anino ng malalagong halaman ng bougainvillea sa hardin, nakatitig siya sa bundle ng mga kulay asul na papel na naglalaman ng kanyang kaligtasan at ang pagkawasak ng kanyang nag-iisang kaibigan. Ang bawat salitang binitawan ni Valentina kanina ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan, tila isang masamang espiritu na bumubulong sa dilim. Saan ako nagkulang bilang isang kaibigan? Ang tanong na pilit na ibinabaon ni Teresa sa kaibuturan ng kanyang konsensya. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang iyak ng kanyang anak sa probinsya na nagugutom at walang pambayad sa paaralan, ang kanyang moralidad ay dahan-dahang nalulunod sa putik ng pangangailangan. Isipin mo ang sarili mong dugo, Teresa. Ang malamig na tinig ni Valentina na muling umalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Si Francesca ay mabilis ding makakahanap ng ibang trabaho, ngunit ang anak mo. Baka tuluyan ng mabulok sa hirap sa probinsya kung hindi mo tutulungan ngayon. Ibigay mo sa akin ang kwaderno at ang telepono niya. Simple lang, hindi ba? Nang hapong iyon, habang naghahanda ng merienda sa kusina, lumapit si Francesca kay Teresa. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit may kasamang tapat na ngiti habang inaabot ang isang baso ng malamig na tubig sa kanyang kaibigan. Salamat sa pagtulong sa akin kahapon. Sa pagpapakain kay Sofia Teresa, malambot na sabi ni Francesca, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan naglalaro ang kanyang anak. Alam mo, kapag natapos na ang operasyon ni Sofia at nakakaipon pa ako ng kaunti, pangarap kong bumalik na kami sa probinsya. Magbubukas ako ng maliit na sari-sari store sa tapat ng aming lumang bahay. Doon tahimik ang buhay, walang nang aapi sa amin. And gusto kong sumama ka sa amin para magkasama nating palakihin ang ating mga anak. Napatitig si Teresa sa baso ng tubig. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang dila ay tila naging bato. Ang kanyang kanang kamay, na nakapaloob sa bulsa ng kanyang apron, ay mahigpit na nakahawak sa malamig na metal ng ekstrang susi ng silid ni Francesca. Ang bawat pangarap na ibinabahagi ng kanyang kaibigan ay tila isang mariing sampal sa kanyang mukha. Gusto niyang umiyak, gusto niyang ibalik ang susi, ngunit ang imahe ng kanyang sariling anak ay patuloy na humihila sa kanya pababa sa landas ng pagkakasala. Huwag kang mag-alala, Francesca. Matutupad din ang mga pangarap mo. Ang pilit at nanginginig na sagot ni Teresa, bago mabilis na tumalikod upang iwasan ang tapat na tingin ng kaibigan. Nang sumapit ang hapon, matapos ihatid ang merienda ni Danilo at Valentina, mabilis na bumalik si Francesca sa kanyang maliit na silid upang tingnan ang kalagayan ni Sofia. Ngunit pagkapasok niya, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig sa loob ng silid. Bahagyang nakausli ang dulo ng banig na kanyang tinutulugan,
Mabilis na lumapit si Francisca at binuhat ang banig. Wala roon ang lumang kwaderno. Hinalughog niya ang kanyang maliit na aparador. Itinapon ang mga damit sa sahig sa gitna ng matinding takot. Wala rin doon ang kanyang maliit at murang cellphone. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, habang ang lamig ng kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong katawan. Saan ko ba nailagay? Hindi, imposibleng mawala iyon ng kusa. Habang naghahanap sa sahig, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng maliit na lamesa. Lumuhod si Francisca at kinuha ito. Isang lumang barya na nagkakahalaga ng 10 piso. May malalim na gasgas sa gilid na hugis ng krus. Natigilan si Francisca. Kilala niya ang baryang ito. Ito ang maswerteng barya na laging daladala ni Teresa sa loob ng kanyang bulsa bilang agimat para sa kanyang anak. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Ang pagtataksil ay hindi nagmula sa isang estranghero. Nagmula ito sa mismong tao na pinagbahagian niya ng kanyang mga lihim at pangarap. Sa kabilang dulo ng mansyon, sa loob ng maliit na banyo ng mga katulong, nakakulong si Teresa. Nakasandal siya sa pinto, habang ang makapal na sobre ng pera ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay walang humpay na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Francisca. Patawarin mo ako. Wala akong ibang paraan. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Ang kanyang mahina at basang bulong sa hangin, habang ang pera na hawak niya ay tila nagiging mas mabigat at mas malamig sa bawat segundo. Hawak ang lumang barya na may gasgas, dahan-dahang tumayo si Francisca. Ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Lalabas na sana siya ng silid upang harapin si Teresa nang makarinig siya ng mararahas na hakbang ng mga sapatos na papalapit sa kanyang pasilyo. Sumilip si Francisca sa bintana ng kanyang silid. Sa labas ng courtyard, nakita niya ang pagdating ng 2 opisyal ng pulisya na pinangungunahan ni Valentina. Ang mukha ni Valentina ay may kasamang isang matagumpay at malupit na ngiti na tila ba nakuha na niya ang huling piraso ng kanyang tagumpay. Dito po, mga mamang pulis. Ang katulong na iyan ang kumuha ng aking mamahaling kwintas ng pamilya. Ang matalim na boses ni Valentina na umaling-aungaw sa bakuran. Mula sa malayo, ang asul at pulang liwanag ng sasakyan ng mga pulis ay nagsimulang umikot, lumilikha ng mga dambuhala at nakatatakot na anino sa mga puting dingding ng mansyon ng mga ilustre. Tila isang malamig at hindi maiiwasang hatol sa kawalan ng sala ni Francisca. Sir Danilo, tingnan ninyo ang aking mga mata. Ako ba talaga ang nagnakaw o ang taong nakatayo sa tabi ninyo? Ang tanong ni Francisca ay tila isang matalim na palaso na bumasag sa maingay at magulong sala ng mansyon ng mga ilustre. Lahat ng mga katulong, kasama sina Aling Tessie at Teresa, ay nakatayo sa paligid, nakayuko at hindi makapagsalita. Sa gitna ng sala, hawak ni Valentina ang isang nagniningning na kwentas na gawa sa pulang ruby. Ang kwentas na pagmamay-ari ng yumaong ina ni Danilo. Sa ilalim ng liwanag ng malaking chandelier, ang mga pulang bato ng alahas ay tila mga sariwang patak ng dugo. Saan ako nagkulang sa aking pagsisilbi? Ang tanong na paulit-ulit na sumasariwa sa dibdib ni Francisca habang mararamdaman niya ang mga mapanghusgang sulyap ng mga tao sa paligid. Ang bigat ng hiya na pilit na ipinapapasan sa kanya ay tila isang dambuhalang bato na gustong magpaluhod sa kanyang mga tuhod. Ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid para kay Sofia. Nakita ito sa ilalim ng banig mo, Francisca. Ang matalim at puno ng galit na sigaw ni Valentina habang ipinapakita ang kwentas kay Danilo. Isang magnanakaw na nagpapanggap na kawawa. Danilo, ito ang huling alaalang iniwan ng ina mo. Hahayaan mo na lang ba na ang isang katulong na tulad niya ay bastusin ang dangal ng pamilya natin? Humarap si Danilo kay Francisca. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalituhan at sakit. Lumapit si Francisca sa kanya, nagmamakaawa ng may tapat na tinig. Sir Danilo, kilala ninyo ako. Kailanman ay hindi ko magagawang kumuha ng hindi sa akin, lalo na ang alaalang iniwan ng inyong ina. May kumuha ng aking kwaderno at cellphone upang sirain ang aking mga ebidensya. Teresa, sabihin mo ang totoo, hindi ba't magkasama tayo kahapon? Tumingin si Francisca kay Teresa. Ngunit si Teresa ay mabilis na tumalikod. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang umiiyak ng walang tunog. Bumuntong hininga si Danilo.
Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hatol na nagmula sa isang taong sumuko na sa laban. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko, Francisca. Bulong ni Danilo habang iniiwasan ang tingin ng katulong. Ang ebidensya ay nakita sa mismong silid mo. Ang kwentas na ito ay hindi dapat nawala. Para sa dangal ng aking pamilya, hindi ko maaaring baliwalain ito. Ang katahimikan ni Danilo ay naging huling saksak sa puso ni Francisca. Napagtanto niya na sa bahay na ito, ang katotohanan ay walang halaga kung ang katapat nito ay ang huwad na reputasyon ng mga ilustre at ang utang na loob kay Valentina. Lumapit ang dalawang opisyal ng pulisya upang hawakan ang mga braso ni Francisca. Sa sandaling iyon, patakbong lumabas si Sofia mula sa kusina. Ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na humakbang patungo sa kanyang ina. Nakayakap ang bata sa binti ni Francisca. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na humahawak sa laylayan ng kupas na palda ng ina. "Mami, huwag ninyong kunin ang mami ko. Mami, huwag mo akong iwan." Ang basag at punong-puno ng takot na iyak ng bata. Habang ang kanyang mahinang paghinga ay unti-unting nagiging mabilis at mababaw dahil sa kanyang sakit sa puso. Natigilan ang mga pulis. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dahan-dahang lumuhod si Francisca upang mapantayan ang kanyang anak. Sa kabila ng mga luha sa kanyang mga pisngi, pinilit niyang ngumiti at ipinamalas ang isang kamangha-manghang lakas ng loob. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pulang sinulid na nakapulupot sa kanyang sariling pulso, ang pulang sinulid na nagmula pa sa kanyang probinsya. Maingat niya itong itinali sa maliit na pulso ni Sofia, katabi ng isa pang sinulid ng bata. "Huwag kang matakot, aking Sofia." Bulong ni Francisca habang hinahalikan ang noo ng anak. "Ang pulang sinulid na ito ang magbabantay sa iyo habang wala si nanay. Tandaan mo, hindi kailanman iiwan ng nanay ang kanyang anak. Babalik ako, pangako ng nanay sa iyo." Mabilis na binuhat ng pulis si Francisca patungo sa labas. Habang kinakaladkad siya palayo, nakita ni Francisca si Aling Tessie sa isang sulok ng sala. Ang matandang kusinera ay may maputlang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso at may malalim na kahulugan kay Danilo. Isang tingin na tila ba sumasamo sa binata na buksan ang kanyang mga mata bago maging huli ang lahat. Nakita ni Danilo ang tingin ni Aling Tessie at isang maliit na binhi ng pagdududa ang muling naitanim sa kanyang puso. Ikinulong si Francisca sa isang madilim, malamig at mabahong selda ng presinto. Naupo siya sa sulok habang ang kanyang damit ay may mga dumi mula sa pagkakakaladkad. Ang sakit ng pagtataksil ng kaibigan at ang paghihiwalay sa kanyang anak ay unti-unting nagpatigas sa kanyang kalooban, tila ba ang bawat luha na natuyo sa kanyang pisngi ay nagiging bakal na nakasuot sa kanyang puso. Habang nakatitig sa dilim, narinig niya ang tunog ng mabagal na hakbang ng mga sapatos mula sa labas ng pasilyo ng mga selda. Isang anino ang huminto sa tapat ng kanyang rehas. Nang iangat ni Francisca ang kanyang ulo, nakita niya ang mukha ni Dr. Ramon sa kabila ng bakal. May hawak na isang lumang folder at isang malamig ngunit tapat na ngiti sa kanyang mga labi. "Hindi pa tapos ang laban, Francisca. Ang mantsa sa pamilya Zaragoza ay magsisimula pa lamang kumalat. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil naaawa ako sa iyo, Francisca. Ginagawa ko ito dahil ang katarungan para sa aking ina ay nakasalalay sa pagbagsak ng mga Zaragoza." Ang malamig na tinig ni Dr. Ramon ay tila isang babala na umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga bakal na rehas ng presinto. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo, habang ang bawat salita niya ay may kasamang malalim na determinasyon. Tumingala si Francisca, ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tanging ang natitirang apoy ng isang inang handang makipagdigma para sa kanyang anak. "Saan ako nagkulang sa aking pakikipaglaban?" Ang tanong na hindi na nagpapahina kay Francisca, kundi nagpapalakas sa kanya. Sa loob ng madilim na seldang ito, natutunan niyang ang luha ay isang karangyaan na hindi niya kayang bayaran sa ngayon. Ang bawat segundo ng kanyang pagkakakulong ay nagpapatunay na ang mundo ng mga mayayaman ay walang puwang para sa mga tulad niyang mahihina. Hindi alam ni Valentina na bago pa man niya makuha ang telepono kay Teresa upang sirain ito, nagawa ko nang i-back up ang lahat ng laman nito gamit ang sarili kong sistema. Muling bulong ni Ramon, habang inilalapit ang kanyang mukha sa rehas. "Hawak ko ang bawat audio recording ng kanyang pananakit sa iyo at kay Sofia. Hawak ko rin ang patunay na siya mismo ang kumuha ng kwentas
upang bayaran ang kanyang malalaking utang sa Chino. Tumingin ng diretso si Francesca sa doktor. Sa kabila ng pag-asa, alam niyang ang bawat tulong ay may kasamang kabayaran. Bakit mo ito ginagawa, Dr. Ramon? Ano ang tunay mong pakay sa pamilya Zaragoza? Bumuntong hininga si Ramon at sa kauna-unahang pagkakataon, ibinaba niya ang kanyang maskara ng pagiging malamig. Si Don Alberto Zaragoza ay aking ama. Ang pag-amin na tila isang kulog sa katahimikan ng gabi. Iniwan niya ang aking ina na mamatay sa hirap at limot, habang si Valentina ay namumuhay na parang isang reyna gamit ang yaman na dapat ay sa amin din. Sa gabi ng fiesta, ibubunyag ko ang lahat ng utang at kasinungalingan ni Valentina. Babawiin ko ang karangalan at ang mana na para sa aking ina. At kailangan ko ang testimonya mo upang tuluyan siyang mabaon sa kulungan. Nakinig ng mabuti si Francesca. Naunawaan niya ang laro. Hindi siya isang biktima lamang ngayon. Siya ay isang mahalagang bahagi ng isang malaking plano ng paghihiganti. Tutulungan kita, Dr. Ramon. Bulong ni Francesca. Ang kanyang boses ay naging matigas at malamig. Ngunit may isang kondisyon. Ang kaligtasan ni Sofia ang unang-unang dapat nating masiguro. Walang dapat mangyaring masama sa aking anak. Inabot ni Francesca ang kanyang kamay sa pagitan ng mga malamig na rehas ng bakal. Natigilan si Ramon, tumitig sa nanginginig, ngunit matatag na kamay ng katulong. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang sariling kamay at mahigpit itong hinawakan. Ang tagpong iyon ay naging isang sumpa ng dalawang sugatang kaluluwa na nagkasundo sa ilalim ng dilim upang hanapin ang kanilang sariling katarungan. Samantala, sa loob ng kanyang silid-aklatan sa mansyon, hindi mapalagay si Danilo. Nakaupo siya sa harap ng kanyang lamesa, habang hawak ang lumang panyo ni Francesca na may borda ng mga simpleng bulaklak. Ang panyong may bakas ng kanyang mga luha. Ang bawat alaala ng iyak ni Sofia at ang huling tingin ni Aling Tessie ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Tila ba may isang malaking kasinungalingan na nakabalot sa kanyang buong buhay. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Bulong ni Danilo sa sarili, habang ang kanyang puso ay pinipilit na hanapin ang hustisya sa kabila ng utang na loob na nararamdaman niya para kay Valentina. Biglang narinig ni Danilo ang marahang pagyanig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, walang anumang boses ng pagbati, kundi isang mahina at misteryosong tinig ng isang lalaki. Tingnan mo ang mga lihim na dokumento sa ilalim ng drawer ng opisina ni Valentina, Danilo. Doon mo makikita ang tunay na dahilan kung bakit kailangan kanyang pakasalan sa darating na fiesta. Ang pag-ibig niya ay isang huwad na takip sa kanyang nalalapit na pagbagsak. Bago pa man makapagsalita si Danilo, naputol na ang linya, iniwan siyang may kasamang panibagong matinding pagdududa na tila ba ang buong mansyon ay unti-unti nang nagigiba sa kanyang paligid. Nang sumunod na araw, sa tulong ng piyansang binayaran ni Dr. Ramon, opisyal na nakalabas ng kulungan si Francesca. Walang anumang pag-aalinlangan, mabilis siyang bumalik sa mansyon ng mga ilustre gamit ang lihim na daanan sa likod na itinuro sa kanya ni Aling Tessie. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa bawat hakbang. Ang tanging pangarap niya ay mayakap muli si Sofia at ilayo ito sa impyernong ito. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kanyang maliit na silid sa quarters ng mga katulong. Sofia! Aking anak, nandito na si nanay. Ngunit walang sumagot. Ang silid ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Lumapit si Francesca sa maliit na higaan ng bata. Ang malambot na kumot na ibinigay ni Danilo ay nakakalat sa sahig. May mga bakas ng dumi mula sa sapatos. Wala roon si Sofia. Kinuha siya ni Valentina upang maging bihag at panigurado na hindi magsasalita si Francesca. Napaluhod si Francesca sa tabi ng higaan, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa natitirang unan ng anak. Sa gitna ng walang lamang silid, ang mabigat at nakalulunod na amoy ng mamahaling pabango ni Valentina na may halong jasmine at rosas ay nananatiling nakasabit sa hangin. Isang malupit na pirma ng halimaw na kumuha sa kanyang anak. Patayin mo na ako, Valentina, ngunit huwag mong hahawakan ang aking anak dahil sisiguraduhin kong bago ako mamatay ay isasama kita sa impyerno. Ang marahang bulong ni Francesca ay tila isang malamig na talim na dumaan sa pagitan ng malalagong halaman sa loob ng greenhouse sa likod ng mansyon. Nakatayo siya sa tapat ni Valentina, habang ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng maputlang anyo sa kanilang mga mukha. Walang anumang takot sa mga mata ng katulong,
Tanging ang natitirang talas ng isang inang handang pumatay upang iligtas ang kanyang dugo. Saan ako nagkulang sa aking tapang? Ang tanong na tuluyan nang nawala sa isipan ni Francisca. Habang nakatitig sa malamig at nakatutunaw ng ngiti ni Valentina, napagtanto niya na ang takot ay wala ng puwang sa kanyang puso. Ang pagkawala ni Sofia ay nag-alis sa kanya ng huling kadena ng pagiging mahina. Siya ngayon ay isang leon na handang sumakmal sa sinumang humawak sa kanyang anak. Kung hindi ka sasakay sa barko patungong timog bukas ng umaga, Francisca, hinding-hindi mo na makikitang buhay ang anak mo. Ang malamig na banta ni Valentina, habang dahan-dahang inaayos ang kanyang mamahaling lace na blusa. Isang sakitin at walang silbing bata lang naman si Sofia. Madaling gumawa ng paraan para maglaho siya nang walang sino mang makakapansin. Hindi ako aalis nang wala ang aking anak, Valentina. Ang matatag na sagot ni Francisca habang humahakbang ng mas malapit. At huwag mong isipin na natatakot ako sa mga banta mo. Kung may mangyaring masama kay Sofia, ang bawat sulat ng utang mo sa bangko, ang bawat patunay ng pagnanakaw mo sa pamilya ilustre, at ang mga audio recording ng pananakit mo sa amin ay ipapadala ni Dr. Ramon sa mga pahayagan at kay Danilo. Alam ko ang bawat dumi ng pamilya mo, Valentina. Subukan mong hawakan si Sofia at sisiguraduhin kong magkakasama tayong mabubulok sa lupa. Natigilan si Valentina. Ang kanyang huwad ng ngiti ay dahan-dahang napalitan ng isang pangit na anyo ng galit at takot. Hindi niya inaasahan na ang katulong na dati ay nakaluhod sa kanyang harap ay may kakayahan na siyang bantaan ngayon. Habang nagaganap ang paghaharap sa greenhouse, sa loob ng malaking kusina ng mansyon, hinarap ni Danilo si Aling Tessie. Ang mukha ng binata ay puno ng matinding pighati at nag-aalab na pagdududa. Aling Tessie, pakiusap, sabihin ninyo sa akin ang totoo. Ang pagmamakaawa ni Danilo habang hawak ang mga nanginginig na kamay ng matandang kusinera. May alam ba kayo sa mga pasa ni Sofia? May alam ba kayo sa totoong ugali ni Valentina kapag wala ako? Napaluha si Aling Tessie. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding pagsisisi at sa kauna-unahang pagkakataon, binuwag niya ang kanyang katahimikan. Sir Danilo, patawarin ninyo ako sa aking kapangahasan. Ngunit hindi ko na po kayang sikmuraan ang kasamaang ito. Bulong ng matanda habang humihikbi. Noong isang buwan po, nakita ko si Ma'am Valentina na pinapalo si Sofia sa madilim na pasilyo dahil lamang sa aksidenteng pagkabangga ng bata sa kanyang binti. At hindi lang po iyon. Si Francisca. Maraming gabi ko siyang nakitang umiiyak habang pinupunasan ang kanyang mga pasa sa braso at mukha. Natatakot lang po kaming magsalita dahil baka kami ay palayasin at ipahiya sa buong bayan. Ang bawat salita ni Aling Tessie ay tila isang dambuhalang kulog na nagpabagsak sa mundo ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng matinding pagsisisi. Paano siya naging ganito kaburol? Paano niya hinayaang mangyari ang baulok sa ilalim ng kanyang sariling bubong dahil lamang sa utang na loob? Sa paghahanap ng mga kasagutan, mabilis na bumalik si Danilo sa kanyang opisina at hinalughog ang mga lihim na drawer ni Valentina. Doon, nakakita siya ng isang dokumentong may pamagat na Special Power of Attorney, naglalaman ng kanyang sariling pirma na naglilipat ng malaking bahagi ng lupain ng mga ilustre sa pangalan ni Valentina. Natigilan si Danilo, kailanman ay hindi niya nilagdaan ang papel na ito. Ang kanyang pirma ay malinaw na pineke o palihim na inilagay sa gitna ng kanyang mga pinirmahang papeles noong siya ay lasing o nagtitiwala ng lubos sa kanya. Samantala, lumabas si Francisca mula sa greenhouse. Huminto siya sa gitna ng madilim na bakuran, tumingala sa malawak at mabituing langit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, habang dahan-dahan niyang ibinulong ang kanyang sumpa sa hangin. Tapos na ang gabi ng aking pagluha. Bukas, sa harap ng lahat ng tao na nagmalaki sa kanilang yaman, tatapusin ko ang kasamaang ito. Mababawi ko ang aking anak, at babawiin ko ang aking dangal. Mabilis na tumakbo si Danilo sa pasilyo at hinarap si Teresa na nagtatago sa dilim. Sa ilalim ng matinding takot sa galit ni Danilo, tuluyan nang umamin si Teresa habang umiiyak. Nasa bodega po siya sa ilalim ng mansyon. Doon po siya ikinulong ni Ma'am Valentina upang hindi makapagsalita si Francisca sa gabi ng fiesta. Ngunit hawak po ni Ma'am Valentina ang nag-iisang susi ng lumang pintuang bakal ng bodega. Nanginig ang buong katawan ni Danilo sa matinding galit, ngunit huli na ang lahat. Ang celebration ng fiesta ay magsisimula na sa loob ng ilang oras.
Ang mga marangyang bisita ay nagsisimula ng dumating sa bakuran, at ang celebration na dapat ay puno ng ligaya ay nagiging isang malupit na bilangguan para sa kanyang budhi. Mula sa malayo, ang regular at mabigat na tunog ng kampana ng cathedral ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong bayan ng Lipa. Tila ba nag-aanyaya sa mga tao para sa nalalapit na fiesta at para sa huling paghuhukom na magaganap sa mansyon ng mga ilustre. Napakaganda ng iyong ngiti ngayon, Valentina. Ngunit titiyakin ko na ito na ang huling gabi na magagawa mong ngumiti ng ganyan sa harap ng mga tao. Ang madilim na kaisipang ito ay tila isang malamig na agos ng dugo na dumaan sa puso ni Danilo habang nakatayo siya sa gilid ng malawak na bakuran ng mansyon. Ang buong paligid ay nababalot ng makukulay na parol, mga gintong palamuti, at ang marangyang musika na nagmumula sa mga biolin na tila ba nagtatago sa katotohanang may isang bata na nagdurusa sa ilalim ng kanilang mga paa. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Nakatitig si Danilo kay Valentina na masayang nakikipagtawanan sa asawa ng alkalde. Suot ang kanyang pulang sutlang bestido na tila ba siya ang reyna ng gabing ito. Saan ako nagkulang sa aking pananahimik? Ang tanong na nagdulot kay Danilo ng matinding pagsisisi. Sa bawat tawa na narinig niya mula kay Valentina, mararamdaman niya ang bigat ng dumi sa kanyang sariling budhi dahil sa pagiging konsentidor sa nakalipas na mga buwan. Darling, look at how successful our fiesta is. Ang mapang-akit na tinig ni Valentina habang lumalapit kay Danilo, hawak ang isang baso ng champagne. Lahat ng tao ay pinupuri ang ating pamilya. This is the dignity we deserve, Danilo. Bakit ganyan ang mukha mo? Ngumiti ka naman, pinapanood tayo ng mga bisita natin. Don't look so cheap, darling. Tinitigan siya ni Danilo ng malamig. Sa ilalim ng makapal na kolorete sa mukha ni Valentina, nakikita na niya ngayon ang isang halimaw. Napakaganda ng selebrasyon, Valentina. Ang dahan-dahang sagot ni Danilo, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Sana lang ay kayanin ng budhi mo ang bawat sentimo na ginastos natin para rito. Natigilan si Valentina, medyo nabahala sa kakaibang tono ng kanyang kasintahan. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang tapat na ngiti at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa ibang mga panauhin. Samantala, sa ilalim ng mansyon, sa madilim at malamig na bodega, dahan-dahang gumapang si Francisca sa tulong ni Aling Tessie. Gamit ang ekstrang susi na palihim na kinuha ng matandang kusinera mula sa silid ni Valentina, habang ito ay nag-aayos ng sarili, maingat na binuksan ni Francisca ang lumang pintuang bakal. Walang anumang ingay, kundi ang marahang pagpihit lamang ng kalawang sa bisagra. Pumasok si Francisca sa loob ng madilim na silid. Tanging ang liwanag ng kanyang maliit na flashlight ang nagbibigay ng direksyon. Sa isang sulok, nakita niya si Sofia. Nakabalot sa malambot na kumot na ibinigay ni Danilo, nakayuko at nanginginig sa takot. Sofia, aking anak? Mabilis na tumakbo si Francisca at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog, ngunit puno ng matinding sakit at pagmamahal. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang pahirin ang mga dumi at tuyong luha sa mukha ni Sofia, habang ang sarili niyang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa mga pisngi ng bata. Mami, alam ko pong babalik kayo. Ang mahinang bulong ni Sofia, habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng ina. Sabi ko po sa pulang sinulid, ibalik ninyo si Mami sa akin. Nandito na si nanay, anak. Ligtas ka na. Bulong ni Francisca habang hinahalikan ang buhok ng anak. Hinding-hindi ka na muling masasaktan ng kahit sino. Sa kabilang dulo ng bakuran, sa control room kung saan ihahanda ang pagpapalabas ng projector para sa kasaysayan ng pamilya ilustre, tahimik na inilalagay ni Dr. Ramon ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Inihahanda ang file ng video na naglalaman ng katotohanan. Habang naglalakad si Danilo malapit sa hardin upang hanapin si Francisca, lumitaw si Teresa mula sa mga anino. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at sa matinding pagsisisi ay lumuhod siya sa harap ng binata. Sir Danilo, pakiusap, pakinggan ninyo ako. Ang pagmamakaawa ni Teresa habang humahawak sa binti ni Danilo. Ako po ang kumuha ng kuwaderno at telepono ni Francisca dahil binayaran ako ni Ma'am Valentina para sa matrikula ng anak ko. Ngunit hindi ko na po kayang dalhin ang dumi sa aking konsensya. Iligtas ninyo si Sofia, si Francisca. Wala silang kasalanan. Si Ma'am Valentina ang may gawa ng lahat ng ito.
Ipinikit ni Danilo ang kanyang mga mata. Ang kanyang huling pag-aalinlangan ay tuluyan ng naglaho. Dahan-dahan niyang itinayo si Teresa. Tumayo ka, Teresa. Sabi niya ng may malamig na determinasyon. Salamat sa pag-amin mo. Sisiguraduhin kong matatapos na ang lahat ng ito ngayong gabi. Pagkatapos iwanan si Sofia sa ligtas na pangangalaga ni Aling Tessie sa loob ng sasakyan ni Dr. Ramon sa labas ng bakod, mabilis na pumunta si Francisca sa control room upang tulungan ang doktor. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, natigilan siya. Ang pinto ng control room ay nakabukas ng malawak, ngunit walang anumang tao sa loob. Wala roon si Dr. Ramon. Tanging ang laptop lamang nito ang nananatiling nakabukas sa ibabaw ng lamesa. Nagpapakita ng isang countdown timer na may natitirang 5 minuto bago ang automatikong pagpapalabas ng video sa malaking screen ng bakuran. Saan nagpunta si Ramon sa mahalagang sandaling ito? Sa gitna ng bakuran, narinig ang anunsyo ng host na nag-aanyaya kay Valentina na umakyat sa entablado upang magbigay ng kanyang opisyal na talumpati bilang darating na may bahay ng pamilya ilustre. Kumaway si Valentina sa karamihan, may kasamang malaking ngiti habang dahan-dahang umaakyat sa mga kahoy na hagdan ng entablado. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng mikropono, bago pa man niya maidikit ang kanyang mga labi rito, lumitaw si Danilo mula sa gilid ng entablado. Mabilis na hinawakan ni Danilo ang braso ni Valentina ng napakahigpit, sapat upang magdulot ng maliit na gulat sa mukha ng babae. Inilapit ni Danilo ang kanyang bibig sa tainga ni Valentina at sa isang napakalamig na bulong na tila nagmula sa kaibuturan ng hukay, sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa mundo ng akno. Tapos na ang laro, Valentina. Ang masigla at malakas na palakpakan ng daan-daang mga panauhin ay dahan-dahang nagsimulang humina, napalitan ng isang kakaiba at mabigat na katahimikan, habang napapansin ng lahat ang seryoso at madilim na mukha ni Danilo at ang mahigpit nitong pagkakahawak sa braso ng kanyang kasintahan sa gitna ng entablado. Bakit ninyo po ako sinasaktan, Tita Valentina? Masama po ba ang maging isang mahirap na katulong? Ang maliit at nanginginig na tinig ni Sofia ay dumaan sa malalaking itim na speaker sa buong bakuran ng mansyon, tila isang napakalakas na hampas na nagpatigil sa hininga ng daan-daang mga panauhing marangya. Ang mga baso ng champagne ay nanatiling nakabitin sa kanilang mga kamay. Ang katahimikan na sumunod ay naging napakabigat at nakalulunod. Saan ako nagkulang sa aking pananahimik? Ang tanong na tila nagbigay ng sagot sa mukha ni Valentina. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng entablado, ang kanyang mukha ay tuluyan ng nawalan ng kulay, kahit na may makapal siyang kolorete. Hawak ni Danilo ang maliit na kamay ni Sofia, na may pulang sinulid sa kanyang pulso, habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa tapat ng mikropono. Danilo, what is this nonsense? Ang desperadong sigaw ni Valentina sa Taglish, habang pilit na inaabot si Sofia. Nagsisinungaling ang bata na iyan. Nililinlang ka lang ng katulong na iyan. She is mentally unstable, Danilo. Huwag mong hahayaan na sirain niya ang ating fiesta. Hinarang siya ni Danilo sa pamamagitan ng isang malamig at matigas na kilos. Nagsisinungaling ba ang bata, Valentina? O natatakot ka lang na marinig ng buong bayan ang sarili mong kasamaan? Ang malamig na sagot ni Danilo. Bago pa man makapagsalita si Valentina, ang dambuhalang puting screen sa likod ng entablado ay biglang gumalaw. Ang liwanag nito ay nagsimulang magpakita ng isang malinaw na video. Doon sa harap ng lahat ng mga panauhin, mga alkalde, mga negosyante, at mga kilalang tao sa lipa, nakita ang mukha ni Valentina sa loob ng kanyang silid. Malinaw na naririnig ang kanyang boses habang nakikipagtalo sa isang nagpapautang ng pera. At ang kasunod na tagpo ay nagpatigil sa tibok ng puso ng lahat. Nakita si Valentina na marahas na tinutulak si Francisca sa sahig. Sinasampal ito at sumisigaw ng mga salitang puno ng kamandag. Walang maniniwala sa iyo, Francisca. Isang katulong ka lang dito at hinding-hindi magbabago ang katotohanang iyan. Ang marahang bulong ng matinding gulat at puot ay nagsimulang kumalat sa gitna ng karamihan na parang isang malaking alon. Ang mga sulyap ng paggalang kay Valentina kanina ay mabilis na napalitan ng matinding dumi at pagkamuhi. Sa gilid ng entablado, lumitaw si Dr. Ramon sa tabi ng control board. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang Amerikana habang nakatitig kay Valentina na may kasamang isang matagumpay, malamig at walang awang sulyap.
Ang huwad na reyna ay tuluyan ng natanggalan ng kanyang korona. Danilo, please! Ang pagmamakaawa ni Valentina habang lumuluhod sa harap ni Danilo, hawak ang laylayan ng pantalon ng binata. Think of our family. Think of your father's debt to my family. I can explain. It was because of the pressure. I love you, Danilo. Dahan-dahang inalis ni Danilo ang mga kamay ni Valentina sa kanyang katawan. Tinalikuran niya ito ng buong tapang sa harap ng buong bayan ng Lipa. Ang utang ng aking ama sa pamilya mo ay matagal ko nang nabayaran ng aking katahimikan, Valentina. Ang dahan-dahan at matatag na pahayag ni Danilo. Ngunit ang utang mo sa batas, sa aking budhi, at kay Francisca, hinding-hindi ko kailanman babayaran para sa iyo. Sa sandaling iyon, lumabas si Francisca mula sa gilid ng entablado. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay malinaw at payapa, habang hawak ang kanyang anak na si Sofia. Ang bawat tao sa karamihan ay nakatitig sa kanya ngayon, hindi bilang isang mababang katulong, kundi bilang isang inang nagtagumpay sa pagbawi sa kanyang dangal. Ang mga tao ay umiwas ng tingin dahil sa kahihiyan sa kanilang sariling mga maling paghuhusga noong una. Bago pa man tuluyang dumating ang mga pulis sa entablado, lumingon si Francisca sa gilid ng bakuran upang hanapin si Ramon. Nakita niya ang doktor na nakatayo sa may dilim ng daan, bitbit ang kanyang itim na bag. Tumingin si Ramon sa kanya, nag-iwan ng isang maliit, tahimik, ngunit tapat na ngiti ng pasasalamat bago tuluyang tumalikod at naglaho sa dilim ng gabi. Nakuha na niya ang kanyang paghihiganti, ngunit may dala rin siyang kapayapaan para sa kanyang sariling ina. Mabilis na umakyat ang dalawang opisyal ng pulisya sa entablado upang pilitang suotan ng posas si Valentina. Sumigaw si Valentina na parang isang nawala sa sariling pag-iisip. Ang kanyang buong katawan ay nagpupumiglas habang kinakaladkad palayo. Mamatay ka sana, Francisca. Magbabayad kayong lahat. Hinding-hindi ka magiging masaya. Isang katulong ka lang. Nang mawala si Valentina, humarap si Danilo kay Francisca. Sa harap ng lahat ng mga panauhin na nananatiling tahimik, dahan-dahang lumuhod si Danilo sa tapat ng katulong. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding pagsisisi at luha habang nakatingin sa mukha ni Francisca. Francisca, patawarin mo ako sa aking pagkabulag. Ang pagmamakaawa ni Danilo gamit ang nanginginig na tinig. Patawarin mo ako sa bawat sakit na idinulot ko sa inyo ni Sofia. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi sa inyo. Magsimula tayong muli. Isang malamig at marahang hanging gabi ang dumaan sa buong bakuran. Tinatangay ang natitirang mabigat at nakalulunod na amoy ng pabango ni Valentina. Iniwan lamang ang sariwa at malinis na amoy ng basang lupa. Pagkatapos ng isang napakalakas na bagyo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan kong bumalik sa buhay na sumira sa aking pagkatao, Danilo. Ang mahinang pahayag ni Francisca ay tila isang malambot, ngunit matatag na pader na humarang sa pagitan nila ni Danilo. Nakatayo sila sa ilalim ng maagang sikat ng araw na dahan-dahang nagbibigay ng gintong liwanag sa hamog ng hardin ng mga ilustre. Ang mga makukulay na palamuti ng fiesta kagabi ay dahan-dahang tinatanggal ng mga manggagawa sa paligid. Tila ba naghuhugas sa mga bakas ng nagdaang bagyo? Saan ako nagkulang sa aking sarili? Ang tanong na may kasama ng malalim na kapayapaan sa puso ni Francisca. Nakatayo si Danilo sa kanyang harap, nakayuko ang ulo, ang mga mata ay nangingitim at puno ng luha dahil sa buong gabing pagluha. Ang lahat ng yaman, pangalan at kapangyarihan na taglay ng pamilya ilustre ay tila naging napakaliit at walang halaga sa tapat ng tahimik at matatag na dangal ng katulong na ito. Francisca, pakiusap. Ang muling pagmamakaawa ni Danilo habang dahan-dahang inaabot ang mga kamay ni Francisca. Ibibigay ko sa inyo ni Sofia ang lahat. Ang aking mansyon, ang aking puso at ang aking pangalan. Ako ang magiging ama ni Sofia. Sisiguraduhin kong hinding-hindi na kayo muling dadaan sa hirap. Huwag kayong umalis. Ngumiti si Francisca, isang tapat at malambot na ngiti, ngunit dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak ni Danilo. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, Sir Danilo. Ang malumanay na sagot ni Francisca. Pinatawad ko na kayo at wala nang anumang galit sa aking puso para sa pamilya ilustre. Ngunit ang aking dangal, ay hindi isang bagay na maaaring mabili ng kahit anong yaman o pangalan. Para sa kinabukasan ni Sofia,
Kailangan kong matutong tumayo sa aking sariling mga paa. Hindi ko maaaring turuan ang aking anak na maging isang ibon sa loob ng isang ginintuang hawla. Kailangan naming lumipad ng malaya upang tuluyang maghilom ang aming mga sugat. Naunawaan ni Danilo ang matigas na paninindigan ng katulong. Bagamat may sakit sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang matinding paggalang sa babaeng ito na mas pinili ang hirap na may dangal kaysa sa karangyaan na may kasamang kompromiso. Sa may malaking pinto ng bakod, naghihintay si Teresa. Hawak niya ang isang maliit na bag ng mga damit, nakayuko ang ulo at hindi makatingin nang diretso kay Francesca nang lumapit ito. Francesca? Ang basag na tinig ni Teresa habang lumuluhod upang humingi ng patawad. Patawarin mo ako. Ang dumi-dumi ko bilang kaibigan. Binenta ko ang tiwala mo dahil lamang sa pera. Dahan-dahang lumuhod si Francesca upang hawakan ang mga balikat ni Teresa. Tinitigan niya ito ng may kasamang malalim na lungkot, ngunit may kasama ring pagpapatawad. Masakit, Teresa, dahil itinuring kitang higit pa sa isang kaibigan. Itinuring kitang isang kapatid. Bulong ni Francesca habang hinahaplos ang mga kamay nito. Ngunit pinapatawad na kita. Gawin nating aral ito para sa ating mga anak. Palayain na natin ang ating mga sarili mula sa kasalanan at puot ng nakaraan upang makapagsimula muli ng may malinis na budhi. Naiyak si Teresa sa matinding kaluwagan, tila ba ang isang napakabigat na kadena sa kanyang kaluluwa ay tuluyan nang naputol sa sandaling iyon. Bago tuluyang lumabas ng mansion, bumalik si Francesca sa kanyang maliit na silid sa quarters ng mga katulong sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang lumang apron na may mantsa ng kape na nakasabit sa gilid ng higaan. Lumapit siya, dahan-dahan itong itiniklop ng maayos at ipinatong sa ibabaw ng walang lamang kutsyon. Ang simpleng kilos na ito ay naging simbolo na ang kanyang panahon bilang isang alipin ng tadhana, kahirapan at kalupitan ay opisyal nang natapos. Isinara niya ang pinto ng walang anumang paglingon sa likod. Sa loob ng kanyang bulsa, nakapa ni Francesca ang isang maliit na sobre na iniabot sa kanya ni Aling Tessie bago sila umalis. Nang buksan niya ito sa loob ng bus, nakita niya ang isang tanso na susi at isang opisyal na titulo ng lupa sa isang tahimik at mayabong na probinsya na nakapangalan kay Sofia Zaragoza. Kasama rin ang isang maikling sulat mula kay Dr. Ramon. Isang munting regalo para sa kinabukasan ni Sofia. Magtayo kayo ng sarili ninyong paraiso, Francesca. Mula kay Ramon, napangiti si Francesca sa gitna ng kanyang mga luha. Ang bawat sugat ay may katapat na paghilom. Habang ang bus patungong timog ay dahan-dahang umaalis sa gilid ng kalsada, nakatayo si Danilo sa tapat ng mansyon ng mga ilustre. Pinapanood niya ang pag-alis ng sasakyan habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding pagpapahalaga at paggalang sa babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng karangalan. Ang bus ay mabilis na bumaybay sa malawak na kalsada sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ng umaga, habang ang matamis, malusog at masayang tunog ng tawa ni Sofia ay umaling-awngaw sa loob ng sasakyan habang nakaturo ang kanyang maliit na kamay sa mga berdeng bundok sa unahan. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng umaga sa maliit at tahimik na bayan ng San Jose. Sa loob ng isang maliit, ngunit napakalinis na panaderya na may simpleng karatula na nakasulat na Panaderia ni Sofia. Abala si Francesca sa pag-aayos ng mga tinapay sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga pasa at sugat mula sa marahas na pagtrato ng kanyang mga naging amo, ngayon ay puno ng harina, isang patunay ng marangal na pawis at pagpupursigi. Mula sa maliit na kusina sa likod, patakbong lumabas si Sofia, na ngayon ay 8 taong gulang na. Ang kanyang mga pisngi ay mapupula na ngayon, at ang kanyang paghinga ay malalim at malusog pagkatapos ng matagumpay na operasyon. Sa kanyang puso 3 taon na ang nakalipas. Mami, may bumibili po sa tapat. Ang masiglang sigaw ng bata habang ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na humahakbang sa malinis na sahig. Natigilan si Francesca at isang napakatamis at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang nagmamadali si Sofia na iabot ang supot ng tinapay, aksidenteng nadikit ang kanyang maliit na ilong sa harina, lumilikha ng isang puting mantsa na tila ba bigote ng pusa. Natawa si Francesca ng marahan.
Lumapit siya sa anak, kinuha ang dulo ng kanyang apron, at banayad na pinunasan ang mukha ng bata. Bago dahan-dahang pinahiran din ng kaunting harina ang pisngi nito. Humalakhak si Sofia sa tuwa at gumanti rin sa kanyang ina. Sa munting tagpong iyon, sa ilalim ng payapang sikat ng araw, nakita ang isang larawan ng dalisay na kaligayahan, isang kaligayahang malaya sa anumang takot, kahihiyan, at kalupitan ng nakaraan. Habang pinagmamasdan ng kanyang anak, nagmuni-muni si Francisca sa kanyang naging mahabang paglalakbay. Naunawaan niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon sa kasamaan ng iba. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mong puso upang huwag nang maging bilanggo ng puot. Pinatawad na niya si Teresa, pinatawad na niya si Danilo, at tuluyan na niyang binitawan ang galit para sa pamilya Zaragoza. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang kakayahang mabuhay ng may dangal at kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Natutunan niya na ang kaligayahan ay hindi isang regalo na ibinibigay ng isang mayaman at makapangyarihang tagapagligtas. Ito ay isang gantimpala na pinaghihirapan, ipinaglalaban at pinoprotektahan ng sariling lakas at paninindigan. Ang bawat sugat na dinala niya sa kanyang katawan at puso ay naging mga binhi na nagpatatag sa kanyang pagkatao ngayon. Bago sumapit ang hapon, isang estrangherong lalaki ang dumaan sa tapat ng panaderya at nag-iwan ng isang maliit na sobre sa ibabaw ng lamesa nang walang anumang sinabi. Nang buksan ito ni Francisca, dahan-dahang nalaglag mula sa loob ang isang tuyong bulaklak ng ilang-ilang, ang paboritong bulaklak ng ina ni Ramon. Kasama nito ang isang maliit na papel na naglalaman ng isang pamilyar at maayos na sulat kamay. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging tao, Francisca. Mula kay R. Ngumiti si Francisca, naramdaman ang isang marahang tibok ng ligaya sa kanyang puso. Maingat niyang inilagay ang tuyong bulaklak sa tabi ng imahe ng Birheng Maria sa kanilang maliit na altar ng kahoy, katabi ng 2 pulang sinulid na dati nilang suot ni Sofia. Nang lumubog na ang araw, nagkasama ang mag-ina sa harap ng altar. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng kandila, magkahawak kamay silang nagdasal. Nagpasalamat sila hindi lamang sa kapayapaan at kalusugan na tinatamasa nila ngayon, kundi maging sa bawat dusa at sugat ng nakaraan, dahil kung wala ang mga sugat na iyon, hinding-hindi nila mararating ang napakagandang umagang ito ng kanilang kaligtasan at kalayaan. Ang marahang tawa ni Sofia sa loob ng bus habang papalayo sa mansyon ng mga ilustre ay patuloy na nagiiwan ng tamis sa hangin, isang tunog na nagpapatunay na ang bawat bagyo sa buhay ay may katapat na payapang umaga. Mga mahal kong tagapakinig, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan ang aking mga huling salita. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito ng puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, partikular na sa bahaging tinatanggal ni Francisca ang kanyang pulang sinulid, upang itali sa maliit na pulso ng umiiyak na si Sofia bago siya kaladkarin ng mga pulis, hindi ko napigilang mapaluha at mapatigil sa pagsusulat. Ramdam ko ang matinding sakit ng isang ina na walang ibang kayang ibigay sa kanyang anak, kundi ang isang simpleng sinulid ng proteksyon at pagmamahal sa gitna ng kawalan ng katarungan. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang kathang-isip. Ito ay inspirasyon mula sa mga totoong buhay ng maraming kababaihan sa ating paligid na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga pamilya ng may tahimik na lakas at dangal. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Francisca, tatanggihan ninyo rin ba ang karangyaan at ang alok ni Danilo upang magsimula sa sarili ninyong mga paa? O pipiliin ninyo ang mas madaling landas para sa mabilis na pagpapatakbo ng buhay? Ang ating dangal ay tulad ng pulang sinulid sa pulso ni Sofia. Maaari itong magmukhang payak at mura kumpara sa nagniningning na kwentas ng Ruby ni Valentina, ngunit ito ang may sapat na lakas upang protektahan ang ating kaluluwa at akayin tayo patungo sa isang malayang kinabukasan. Nais ko pong magtanong, nasaan po kayo ngayon habang pinapakinggan ang kwentong ito? Nagluluto ba kayo? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho? O marahil ay nag-aalaga ng inyong mga anak? Ibahagi ninyo naman sa mga komento ang inyong mga karanasan at kwento ng inyong buhay. Dahil dito sa ating tahanan, palaging may tainga na handang makinig sa inyo.
Huwag ninyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento kung ito ay nag-iwan ng init sa inyong mga puso. Sana ay manatili kayong matatag, payapa at palaging may pag-asa sa bawat hakbang ng inyong buhay. Pamagat ng kwento, ang pulang sinulid ng dangal paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning panlibangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Puso TV